So titingnan natin ngayon kung kayang paganahin ng solar setup itong ating induction stove at saka itong aircon natin. Welcome back muli sa ating channel mga kasolar. So i-install na natin ngayon itong ating solar panel dito sa itaas sa bubong ng ating solar shed. Sa nakaraang video ay gumawa tayo ng battery box at inassemble natin yung ating battery. Nandyan po yung complete details kung paano natin siya binuo. Hanapin nyo na lamang po sa mga previous video natin kung gusto nyong panoorin. At sa mga nagtatanong naman kung saan at paano ko nabili yung mga LiFePO4 battery cells, ay may video na rin po tayo na nagawa. Para sa kompletong detalye ay panoorin nyo na lamang po itong video na ito. Yan, tapos na itong battery natin mga kasolar. Ready na ito for installation sa solar setup. Ikakabit ko na ngayon itong solar panel mga kasolar. Tinalian ko muna para hihilahin na lang pataas. At nilagyan ko rin ng cable tie para hindi tumulas yung tali niya. Dahil medyo may kabigatan din kasi ito. So tamang tama at medyo maganda ang panahon ngayon. Palagi kasing maulan dito nitong mga nakaraang araw. A few moments later. Bali ay naiakyat at naikabit ko na rin itong mga panel mga kasolar. Hindi ko na nakuhaan ng video dahil mag-isa lang ako. Mahirap mag-video at mag-install ng sabay at medyo may kataasan din kasi itong bubong kaya mahirap kumuha ng video dito sa itaas. At dahil cellphone lang din niya ang gamit ko sa pagbibideo. So yan nga, natapos ko nang ikabit. Bali ginamitan ko ito ng 3 railings para matibay. May kahabaan kasi itong panel kaya dapat ay may support sa gitna para hindi huhubog yung frame ng panel. At ito naman yung layout ng ating solar charge controller at inverter. Meron na rin tayong breaker box at wire duct na nailagay. So sa part na ito ay kinakabit ko na yung wire ng solar panel doon sa breaker. Then ito naman yung ground or earth connection natin. Napaka-importante nito para sa safety natin mga kasolar. Bali ay connected dito yung surge protector ng solar panel. Connected din yung body ng inverter at solar charge controller. Tapos ay ito naman yung ground rod natin. 80 cm ang haba nito. At ito yung wire na papasok doon sa loob ng solar shed. Ito yung mga individual breaker natin para sa solar panel 1, 2 at 3. Ito naman yung SPD o surge protector device. Then ito yung combiner box natin, yung negative at positive. Dito nag-combine yung lahat ng positive at dito naman sa kabila lahat ng negative. Bali ay gumamit ako dito ng heavy duty na bus bar. Ito yung mga PB cable natin papasok dito sa breaker box. And then dito sa combiner box, so nakaparallel yung ating mga panel. Then ito naman ay papunta doon sa main breaker. Tapos ay dito sa solar input ng ating charge controller. So bakit nga ba ganito ang ginawa ko na wiring connection ng solar panel?
Mas prepared ko po kasi yung ganito dahil pwede kong i-shutdown bawat isa yung solar panel. At pwede rin akong mag-connect ng external na charge controller dito sa bus bar in case na may itetest ako na charge controller. Ang isa pang kagandahan ng ganitong parallel connection ay in case na magkaroon ng shading yung isang panel ay hindi maaapektuhan yung iba pang solar panel. Then ito naman yung ginamit ko na inverter, 3 kilowatts na 24 volts off-grid inverter. Ang brand nito ay Misla, toroidal type itong inverter na ito. Meron na siyang built-in na mga breaker at dual LVD na ito. Kusa ring namamatay yung ilaw ng kanyang LCD screen. Ang ginamit ko na wire dito ay 4 gauge na silicone insulated wire. At ito na yung inassemble ko na LiPo4 battery. At nilagyan ko na rin pala ng blower itong charge controller. Ito naman yung kanyang thermal switch at speed controller. So maaaring di naman talaga ito kailangan dahil may thermal protection naman itong charge controller. Pero nakaabang lang ito ngayong summer or kapag sobrang init ng panahon. Bali ito na yung maximum harvest niya mga kasolar, 1.5 kilowatts. Sa tatlong solar panel na tigpa 500 watts bawat isa, sagad ang harvest niya, above 54 amps ang current na pumapasok sa battery. At yan naman yung kasalukuyang voltahe ng battery, 27.5 volts. Sa ngayon ay double blinking light na siya. Ibig sabihin ay charging current limit. Isinet ko kasi sa 55 amps lang yung maximum charging current niya. Hindi ko siya sinagad sa 60 amps na maximum capacity ng controller. At mag-load testing naman tayo ngayon mga kasolar. Una, gamit itong induction cooker. Ito yung kanyang specification. So naka-turn on na yung ating inverter. Mate-testing na rin for the first time itong inverter at battery. At magluluto tayo ng sinigang mga kasolar. Turn on na natin. Then iset lang muna natin sa mababa. Mga 800 watts lang muna. At tingnan natin ang reading dito sa inverter. 230 volts, 60 Hz, 27% load capacity. At yan, above 800 watts yung power consumption. Then iset natin sa 1000 watts. At naging 1 kilowatts naman yung reading dito sa inverter. At ito naman yung reading sa apps ng BMS ng battery natin. Above 1000 watts dahil kasama na rin dyan yung mismong power consumption ng inverter bukod pa doon sa load na nakakonect mismo sa inverter. At ngayon ay itry naman natin dito sa aircon. Bali ay inverter type po itong aircon namin. Ito yung kanyang specification, bali ay 0.8 horsepower lang po ito. So nakaset na sa solar itong transfer switch natin. At yan, isaksak na natin itong extension cord papunta doon sa aircon. Ito pala yung grid-tied solar setup natin. Tapos ay isaksak naman natin itong wire ng aircon.
Adjust natin yung fan speed. At i-on natin itong power pull. Tapos ay iset natin sa 20 degrees yung temperature. Bali ito pong kwarto namin ay mga nasa 4x4 meter ang sukat niya. A few moments later. 23 degrees na ang temperature dito sa loob ng kwarto ngayon. Ang set temperature natin ay 20 degrees. At ito naman yung kasalukuyang power consumption niya. Kapag nasa 90% yung charge ng battery at magdamag na naka-open itong aircon set sa 20 degrees Celsius, kinaumagahan ay mayroon pang natitirang battery na nasa 40%. Nakadepende po iyon sa isinet na temperature ng aircon kung gaano kalakas ang magiging konsumo nito. Yan mga ka-solar, naka 3 months na itong ating solar setup at nagluluto ulit tayo gamit itong induction stove. Bali ay 24/7 na naka-on itong inverter natin. Hindi natin ito pinapatay at ginagamit din natin ito sa paglalaba gamit yung washing machine. Ginagamit din natin ito minsan kapag nagbibideo okay, pero madalas ay sa pagluluto at sa mga ilaw at TV namin dito sa bahay. So titingnan natin kung tatagal ba itong ganitong klase ng inverter, kung hindi ba siya magkakaproblema. Bago pa lang kasi ito sa market. Ang karaniwang load nito ay nasa 50% lang at hindi siya na-overload. Mag-a-update ulit tayo dito after 1 year mga ka-solar. Ngayon na nakita na natin kung ano-ano ang mga appliances na kaya niyang paganahin, ang tanong ay magkano naman ang nagastos namin dito? At sigurado na marami ang magtatanong kung magkano ang inabot nito. Isa-isahin natin yung mga major parts nito. Una ay itong solar panel. Bali ay 3 piraso ito na tig pa 500 watts ang bawat isa. Trina Solar yung brand ng solar panel natin. At yan po yung kanyang presyo. 5,500 pesos ang bawat isang piraso. So bali yung 3 piraso ay 16,500 pesos. At gumastos pa rin kami ng 8,000 pesos para sa transportation nito papunta dito sa Quezon Province. Mahaba kasi itong solar panel at hindi kasya sa ordinaryong van o sasakyan. Tapos ay itong solar panel railings na pinagkakabitan ng panel. Ito yung presyo ng mga components niya. At ito naman yung total na nagastos natin dahil tigta 3 pirasong railings yung ikinabit natin dito. At kasunod ay itong ating solar charge controller na 60 amps. SRNE MA series po ito. In-order ko po ito sa Lazada at nandyan yung kanyang presyo. Sunod ay itong upgrade inverter natin na Misla ang brand. Nabili natin ito kay Sir Cipriano Lim Jr. At nandyan po yung presyo nito. Hindi pa po kasama dyan yung shipping fee sa pag-order. Then itong battery na binuo natin, 280 AH, 24 volts. Inabot ito ng more or less 70,000 pesos. Yung 8 piraso na LiPo4 battery cells, tapos yung JBD Smart BMS na 24 volts, 100 amps. Then yung active balancer, yung mga battery cables at terminal port, tapos yung marine plywood at pintura, masilya na ginamit natin sa pagbubuo ng battery box.
At ito naman yung iba pang mga accessories na ginamit natin dito sa pagbubuo ng solar setup na ito. Hindi ko pa pala naisama dito yung mga binili kong tools na ginamit dito sa pagsisetup. At yan po yung breakdown ng mga presyo ng materyales na binili namin. Plus yung mahabang oras na gugugulin nyo sa pagdi-DIY kung kayo mismo ang mag-i-install ng inyong solar setup.